Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila, "ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling, kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung panong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayunmay hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Happy Easter po! Tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Mga kapatid, ang ating word of the day is courage. Sino nga ba ang tunay na matapang? Ano nga ba ang ibig sabihin ng katapangan? Nung bata po ko, paborito ko pong klase sa school ay Philippine History. Dahil tuwang-tuwa po ko sa mga buhay ng mga bayani. Katulad nila Andres Bonifacio at si Gregorio del Pilar. Hinahangaan sila dahil saan lang tapang, saan lang pakikipaglaban, saan lang pakikidigma. Pero habang tumatanda po ko, nagkaroon ako ng konsepto na ang tunay na matapang ay yung palaging lumalaban, yung palaging pasugod, yung palaging merong kabanggaan. Until recently siguro dahil kasama na rin sa pagtanda natin, nare-realize ko po na yung tunay na tapang hindi po yung sugod ng sugot at yung banat ng banat. Minsan kailangan mo ring piliin
yung iyong mga laban sa buhay. Siguro nga dahil tumatanda na, sumasakit na yung mga kasukasuan, di katulad noon na on the go palagi. Ngayon po, na-realize ko, o nga no, hindi lahat ng schedule sa parokya kailangan kong puntahan. Hindi rin lahat ng mga request kailangan kong pagbigyan. Hindi rin po lahat ng mga imbitasyon ay pwede kong puntahan. May mga bagay lang na kaya ko at may mga bagay na hindi ko kaya. Actually, ngayon po, natututo na po magsabi ng salitang no. Dati, yes lang ng yes. Pero siguro nga, part of choosing our battles, that is bravery in itself. Si Jesus sa ating gospel reading ngayon, muli ang konteksto nito ay kanyang farewell discourse, ang kanyang pamamaalam. Dito sa readings, bago siya mag-alay ng kanyang buhay. At sa ating liturgical calendar, bakit natin ito binabasa? Of course, we just celebrated Ascension of the Lord. At Pentecost naman po ang susunod nating celebration. Kumbaga si Jesus ay nagbibigay ng habilin at ng preview anong mangyayari sa kanyang paglisan, lalo na sa kanyang mga alagad. At sabi ni Jesus, dumating na yung oras, dumating na yung panahon. At haharapin ko ang oras na ito ng aking pag-aalay ng buhay. At ini-encourage niya yung mga disciples, kayo rin, you will go through tests. You will go through challenges and difficulties. But take courage. Because like me who will conquer the world, kayo rin sa inyong pagiging masigasig, matapang at buong kalooban, kaya niyong lagpasan ang mapagsubok na inyong pagdaraanan. Kaya oo nga no, ano ba ang ibig sabihin ng courage? 3 letter S, madaling tandaan. Unang letter S is strength. But this is not just external physical strength, but the strength of will, the strength of character, the strength of heart. Ang tunay na matapang, buo ang kalooban. Ang tunay na matapang, may lakas ng kalooban, na harapin anuman ang mga pagsubok na kanyang pagdaraanan. At ang tunay na lakas ng loob, wala yan sa pasigaw-sigaw, wala yan sa pagpapakita ng muscle o ng laki ng katawan, kundi nasa loob. Bakit? What is our source of strength? Pangalawang letter S, Spirit. Ang tunay na matapang, ginagabayan ng Espiritu Santo. Ang tunay na matapang, kinikilala ang pagkilos ng Espiritu. Ang tunay na matapang, inaalam muna ano ba ang hinihingi, ano ba ang dinidemand ng situation. And the Holy Spirit will always lead us to what is right, to what is proper, to what is true, to what is good. Kaya mabuti at dapat lamang ang tapang natin ay hindi lang dahil mainitin ang ulo natin or what, kundi dahil may Espiritu Santo na gumagabay sa atin. Which brings us now to the third letter S, select. Sabi ko nga po kanina, in this day and age, true bravery is choosing your battles. Minsan kailangan mong piliin na rin ano yung mga laban mo sa buhay. Si Jesus, alam niya yung laban niya sa buhay. At ang laban niya sa buhay ay walang iba kundi ang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus. Tayo rin po, minsan kailangan din nating piliin ang mga laban natin. Sapagkat may mga laban na hinanda para sa atin, may mga laban din hindi po para sa atin. Dahil alam naman natin, ang Panginoong Diyos, dadalhin tayo sa mga pagsubok, sa mga sitwasyon na alam nating sa Kanyang grasya at biyaya ay kaya natin magtagumpay. Hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa kapahamakan. Ang Panginoon gusto tayong dalhin sa mga karanasan saan tayo matututo, saan tayo lalago. Kaya choose your battles. Siguro nga hindi natin kailangang patulan at labanan ang lahat. Minsan, kailangan din nating ipagpasa Diyos ang mga laban natin sa buhay. Yan ang courage. 3 letter S, madaling tandaan. Strength, Spirit, Select. Ang lakas ng kalooban nakabase sa pagsunod sa Espiritu ng Panginoon.
At dahil dito, pipiliin natin palagi ang kalooban ng Diyos. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat kami sa biyaya ng panahong ito kung saan kami po ay inaanyayahan mo na tumawag sa iyong Espiritu. Ang Espiritu magdudulot sa amin ng kapanatagan. Ang Espiritu magpapalakas ng aming kalooban at ang Espiritu ng kabutihan na iyong hinahangad para sa amin. Bless mo kami, Lord, na nawa sa pang-araw-araw naming buhay, kami ay maging matapang, malakas ang kalooban, courageous, na gawin ang iyong kalooban higit sa lahat, humingi ng lakas at patnubay sa iyo, sa Espiritu na magdadala sa amin, magagabay sa amin, patungo sa iyo. Hiniling na ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Fiesta season po ngayon, kaya happy fiesta sa mga parishes na nagdiriwang po ng kapistahan, lalo po sa mga parokya na dedicated sa mga patron saints ng buwan ng Mayo. San Jose, San Isidro, syempre si Mama Mary, Santa Cruz, etc. Sana po maging makabuluhan ang ating pagdiriwang ng kapistahan. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.